Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po akong muli, ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo ngayong Friday ng, ano ba to, tanghali. Tanghali ba talaga itong maa-upload? Anyways, atin pong susubukan at atin po yung gagawa ng paraan. Alright? And of course, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia, ang tagapaghatid niyo po ng mga kakaibang kwento, kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at syempre, kwento na may kabuluhan. Charot! Pero bago tayo pumunta sa ating may kabuluhan na mga kwento, unahin muna natin ang pagbati sa inyong lahat at syempre pasasalamat dahil andito pa rin po kayo sa dami ng araw na lumipas, hindi pa rin kayo nagsasawa sa akin, lagi pa rin kayong nanonood, nakikinig, nag-aabang. At syempre, yung mga loyal nating supporters dyan, loyal nating viewers at listeners, hello po! Maraming maraming thank you! And syempre, sa mga bago, hello po! And of course, sana magustuhan nyo pong tumambay dito. Sana magustuhan nyo po at huwag kayong magsawa sa atin. At sana nakapag-subscribe na rin kayo at nakapag-click ng notification bell para lagi kayong notified sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At syempre, bilang pasasalamat po sa inyo dahil alam nyo po ba na as of recording this video ay nasa 56,750 subscribers na po tayo? Nako, malapit-lapit na. Malayo pa pero malayo na. Oh, yun naman talaga yun, 'di ba? Anyways, hello kay Gretchen Portugues. Maraming salamat Gretchen na nagmumukbang sa ating kwento all the way from Hong Kong. Thank you so much. Jeanette Ramos, hello po sa iyo. Marilo Sabalye, maraming salamat. Hello sa mga taga Trieste Martires Cavite from Dammam, Saudi Arabia raw. Nida Estoria or Estuaria, maraming thank you sa iyo. Laging nag-aabang ng bagong uploads. Axel from Kuwait, maraming thank you. SP Amor Grial. Marilyn Miot, good morning. Good noon sa iyo. Kasi kagabi pa siya nag-comment. Sabi niya, good evening. Hello rin kay, sino ba to? Pa-shout out na rin po, Teacher Len. Hi, Teacher Len. Maraming thank you sa mga magigiting nating guro. Naway ini-enjoy niyo ang inyong bakasyon ngayon, ha? Huwag po kayong magpaka-stress sa mga trabaho. Gimaras Girl, hello, Gimaras Girl, hello. Hello rin kay Jenny Rosales Colasio. Maraming salamat. Akala niya raw wala tayong upload. At syempre, yung mga nag-comment sa ating vlogs, kasi sinusubukan ko pong maging vloggerist. Nag-comment sa ating quick trip to Surigao. Hello, Marites Laureta. Maraming thank you sa'yo. Marami pa yung nagko-comment, hindi ko lang naabutan. Sige, tignan natin later. Hello rin kay Robeline Galvelo. Maraming salamat from Pasig City. Hello rin kay Mar02 Blue. Evangeline Bautista, Jean, VK, maraming salamat sa iyo, Riza, Marjorie Mortelia, maraming salamat, Kim Joyce Clavel, hello sa iyo, Raul Buenconsejo, tama pala, pasensya na, mali yung pronunciation. Hello sa iyo, maraming salamat. Hello rin kay Annaliza Ebat. Hello rin kay sa mga tendera daw dyan sa PJ Mart Zubi. Maraming salamat po. Sally Buma. Ayun, Sumingit Mauro. Thank you so much. LV Lapot. Hello rin kay Lily Munar, Stephanie Livardo, maraming salamat. Hello daw sa Team Sky Family sa may Paranaque. Hello po sa inyo. Gail Easy na nag-comment din sa ating quick trip to Surigao. Hello po sa iyo. Hello din kay Irene Bitoy. Maraming salamat Irene Bitoy. Hello din kay Jamie or Jaime Rodriguez. Hello din kay Josephine Mapalad, Evelyn Villanueva from Piat, Cagayan Valley. Maraming thank you sa'yo. Hello din kay Joanne Beliocelio, Christina Sison, Beverly Kaamik. Maraming salamat. TikTok ng babaeng may katok. Hello po kay LV De La Cruz watching from Riyadh. Abangers raw sa kwento natin. Maraming thank you po. Chazi Chai, Loida Sope.
Maraming salamat, Liza Chin. Eunice Panzo, thank you so much sa'yo. Ayan. God bless po para sa araw-araw and good health. O, sa inyo din lahat na nakikinig sa atin, sana din napagbalain kayo ng magandang kalusugan at masayang buhay ng ating Panginoon. Maricel Renes, maraming salamat. Gloria Havillonar, Claudia Capage, Rowena Mansigod, Jocelyn Di Jomo or Di Homo, Ano Bono. Ayan. Ann Obono siguro no? Hello din kay Alcorao, Alcora Ukit, maraming salamat. Roji Ginukod from Kawayan City, Isabela, maraming thank you sa'yo. Elizabeth Lagunday, Hyra Guayni, maraming thank you po. At maraming salamat kay Lorena Bragado at sa lahat po ng mga nag-comment. Ang dami-dami pa po, pero tignan natin baka mabasa natin para bukas at sa Sunday na mga kwento. Wag na nating patagalin dahil alam kong excited kayong lahat na pakinggan ang kwento natin ngayong araw. Kayo po ba'y naniniwala na lahat ng bagay sa mundo ay may tamang panahon? Nako, atin na pong simulan ang kwento na lagi niyong inaabangan. Ito po ang programang Dear Mama Mia. May mga bagay na ang akala mo ay katapusan na. Akala mo wala ng pag-asa. Pero may karugtong pa pala. May mga pangyayari na akala mo ay hindi maganda ang kahahantungan. Pero mas maganda pala ito kesa sa iyong inaasahan. Minsan dahil sa sobrang sakit na ating naranasan, ay nawawala na tayo ng pag-asang magpatuloy pa. Pero walang ni isang tao sa mundo ang nakakaalam sa tunay na kinabukasan. Kaya magpatuloy ka lamang. Malay mo bukas, matutupad na pala ang mga bagay na ang akala mo ay matagal nang walang pag-asa na maisa sa katuparan mo pa. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig nitong programa mo. Mama Mia, isa po ako sa mga libu-libong adik na adik po sa programa ninyo. Araw-araw akong nag-aabang. Araw-araw akong laging nakababad sa YouTube at tinitignan kung may bago na po kayong upload. Isa po kasi kayo sa mga nagbibigay pag-asa at nagbibigay ng kasiyahan sa buhay ko. Mama Mia, itago nyo na lamang ako sa pangalang Joy. Medyo may edad na po ako. Pero masasabi ko, Mama Mia, na kahit sa ganitong edad ko, ay ngayon ko palang lubusang nararanasan at naiintindihan ang tunay na kahulugan ng tadhana. Para po inyong maintindihan ay simulan natin ang aking kwento noong aking kabataan. Nung college ako, Mama Mia, ay 5 po kaming magkakabarkada. 3 lalaki at 2 kaming babae. Pero sa 3 lalaki na yon, ang isa doon ay bakla. At kapatid yon ni Reagan. Mama Mia, si Reagan po ang first love ko. Oo. Marami po akong naging crushes noon. Marami po akong mga naging ka-fling-fling noon pero walang katulad kay Reagan. Si Reagan kasi, Mama Mia, ay para bang ka-wavelength ko siya. Pareho kami kung paano mag-isip. Pareho ang mga sense of humor namin. Pareho din po ang mga hilig naming dalawa. Mama Mia, sinasabi nila na sa aming magbabarkada ako daw ang pinakamatalino. Ako daw ang parang may bright future sa aming lahat. Pero kahit na ganoon ay ayoko pong nakikipagkaibigan at nakikipagbarkada sa mga taong ang tataas ng tingin sa sarili. Kaya nga nagtataka ang mga kaibigan ko noon kung bakit sila daw ang sinasamahan ko. Meron naman daw akong makukuha na mga kaibigan na makakatulong sa akin para sa pag-achieve ng aking mga gusto sa buhay. Kaso nga lang, Mama Mia, hindi ko naman iniisip na gano'n ang kaibigan na makakatulong para sa pag-achieve ng mga nais mo. Para sa akin, ang kaibigan dapat yung sinasamahan ka kahit sa anong klaseng unos pa man ng buhay ang iyong pinagdadaanan. At yun po ang nangyari sa mga barkada ko. Especially with Reagan. Nung mamatay po ang papa ko ay si Reagan ang laging nandyan sa tabi ko. Siya ang laging nagpapatawa sa akin.
Siya ang laging nagpapa-inspire sa akin para wag tumigil sa buhay. Hanggang sa tinutukso-tukso na nga kami ng iba naming mga kabarkada. At nung tinutukso-tukso na nila kami, Mama Mia, doon ay parang unti-unti kong nararamdaman ang kilig kapag kasama ko si Reagan. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, nahuhulog na pala ako sa kanya. At ganun din pala siya sa akin. Masaya ako nun, Mama Mia. Masaya ako lalo na nung inamin sa akin ni Reagan na gusto niya ako. Nangyari yun noong isang hapon na hindi namin kasama ang iba naming mga kaibigan noon. "O, ihahatid na kita, Joy," sabi niya. "Ayoko pang umuwi." "Bakit naman?" "Malungkot sa bahay, Reagan. Alam mo naman si Mama, nakasubsob lagi sa kanyang trabaho. Ang mga kapatid ko naman, wala sa bahay, may kanya-kanyang buhay. Kaya ayoko dun, naaalala ko lang ang Papa. Siya lang kasi lagi ang nakakasama ko kapag umuwi ako ng maaga eh." "Ganun ba? Gusto mo bang gumala muna?" tanong ni Reagan. "Talaga? San mo naman ako igagala?" "Kahit saan. Bakit, saan mo ba gusto?" "Gusto ko mag-swimming," sabi ko. Ang lugar kasi namin, Mama Mia, ay mayaman po sa mga beach resort. Hindi naman po masyadong maganda yung mga beach resort pero meron. Kaya dinala ako ni Reagan sa pinakamalapit na beach resort at doon ay naligo kaming dalawa. Para kaming mga batang naghahabulan sa may buhanginan. Para kaming mga batang naglalaro sa tubig. Lumalangoy, tumatawa na para bang walang problema. At nung napagod na kami sa kakalangoy, ay bumalik kami sa dalampasigan at sabay kaming naupo habang tumatawa. "Ang saya mo talagang kasama," sabi ko. "Ikaw din naman, Joy. Masaya ako lagi kapag kasama kita." Mama Mia, hindi ako nakatingin sa kanya habang sinasabi niya yon pero parang ramdam ko kakaiba ang tingin niya sa akin. Kaya naman lumingon ako sa kanya. For the first time in my life ay nakita ko ang ganong uring pagtingin niya. "Reagan, may problema ba?" tanong ko. "Wala naman, Joy. Pero Joy, may aaminin ako sa iyo ha. Sana kapag inamin ko to, hindi magbago ang pagtingin mo. Sana hindi magbago ang pagkakaibigan natin." "Ano ba yon?" "Joy, bago ko sabihin, sana wag mo ring isipin na sinasamantala ko ang kahinaan mo ngayon ha. Kasi nasasaktan ka pa sa pagkawala ng Papa mo." "Reagan, ano ba kasi yan? Huwag ka nang paligoy-ligoy pa," sabi ko. Bigla niyang inilapit ang kamay niya sa kamay ko at hinawakan niya yon. Sanay naman na ako na naghahawakan kami ng mga kamay ng mga kabarkada ko, kaya lang iba ang pakiramdam ko nung panahon na yon, Mama Mia. Para bang may mainit. Para bang hindi ko malubos maisip kung ano yon. "Joy, matagal na kasi kitang mahal. Pinilit ko namang kalimutan. Pinilit ko namang itago. Pero hindi ko talaga magawa eh. Mahal kasi talaga kita," sabi niya. Ako naman, Mama Mia, ewan ko ba kung bakit pero para akong isang papel noon na natatangay lamang sa ihip ng hangin. Parang isa akong basura sa dagat na natatangay lamang ng alon. Sumagot agad ako sa kanya. Sinabi ko agad sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ipinaalam ko agad kay Reagan na mahal ko rin siya tulad ng pagmamahal niya sa akin. At bago pa mag-sunset nung panahon na yon, Mama Mia, ay hinalikan ako ni Reagan. Humalik rin ako pabalik sa kanya, tanda ng pagiging opisyal na naming magkasintahan. Kinabukasan, nung makita kami ng mga kabarkada namin na nagkahawak kamay, ay kinantsawan nila kami. Ngumiti lamang kami kaya shock na shock sila. "Talaga? Kayo na?" tanong nila. Tumango lamang ako ng pasimple habang patuloy pa rin sa aking pagngiti. "Ibang klase, sabi ko na nga ba eh." Masaya silang lahat para sa amin. At mula nga nung araw na yun, Mama Mia, kahit na medyo may kirot pa rin akong nararamdaman sa aking dibdib gawa ng pagkawala ng Papa ko, ay naging masaya naman ang bawat araw ko.
Naging masaya ang bawat araw na magkasama kami ni Reagan. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Graduating na kami noon, Mama Mia. Malapit na malapit na. Malapit na kaming magtapos dalawa. Joy, anong plano mo? Tanong niya. Plano ko? Magte-take ako ng board exam. Pagkatapos, magpo-proceed ako ng law. Sabi ko naman. Talaga? Ikaw, anong plano mo? Tanong ko kay Reagan. Hindi pa ako sigurado eh. Iniisip ko pa lang. Naku, wag kang magmamadali. Malalaman at malalaman mo rin kung anong gusto mong tahakin, sabi ko. Mama Mia, bago ang graduation day ay masayang-masaya kaming magbabarkada na nag-outing. Napakarami naming memories talaga. At mas lalo yung sumaya dahil boyfriend ko na si Reagan. Hanggang sa dumating na nga ang graduation day namin. Pagkatapos ng graduation ay inaya ko si Reagan sa bahay. Akala niya siguro ay merong handaan pero wala naman kasi ang mama ko ay umuwi ng probinsya kasi nagkasakit ang lola ko. Ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanyang buhay. Pagdating namin sa bahay ay gulat na gulat si Reagan dahil madilim yon. Baka isusurprise ka nila sa loob, Joy, sabi niya. Halika na nga, pumasok ka na, sabi ko. Pagkapasok, Mama Mia, ay nadismaya siya dahil wala namang surprise na naghihintay. Walang ibang tao doon. Joy? Hindi ba nila alam na ngayon yung graduation day mo? Hindi na nga pumunta yung mama mo kanina, di ba? Huwag kang mag-alala, Reagan. Ayos lang naman ako. Masaya ako kasi nandyan kayo. Kasi nandyan ka, sabi ko. Teka nga, umalis nga muna tayo, sabi niya. Saan tayo pupunta? Bili muna tayo ng makakain. Tapos mag-celebrate tayo kahit tayong dalawa lang. Buti pa tawagin natin yung barkada, sabi ko. Tinawagan namin ang 3 pa naming mga kaibigan, Mama Mia, kaya lang, hindi raw sila pwede. Meron kasi silang mga kanya-kanyang celebration with their families. Kaya kaming dalawa na lang ni Reagan. Pumunta kami sa isang malapit na restaurant at nag-order kami ng konting pagkain. Pagkatapos ay nagpunta rin kami sa isang tindahan at nag-order ng maiinom na alak. Hindi rin naman namin first time na uminom ng alak kasi isa din po sa bonding ng mga barkada namin ay yung pag-inom ng alak, Mama Mia. Habang nasa bahay kami at kumakain, nanonood ng TV, pagkatapos ay nagkukwentuhan at umiinom ng alak, ay ang dami-dami naming napag-usapan. Partikular na doon, Mama Mia, ang kagustuhan ko kung ano ang magiging future ko. Nakikinig lang sa akin ng taimtim si Reagan. Hanggang sa nakita ko na para bang naa-amuse na nalulungkot siya. May problema ka ba? Tanong ko. Wala naman, sabi niya. Dahil doon ay nilapitan ko siya at hinalikan. Ako na ang nag-initiate. Mama Mia, hindi naman po unang beses na may mangyayari sa aming dalawa ni Reagan. Hindi naman po kasi unang beses na kaming dalawa ay nakapagsulo. Oo, nung gabing yun ay may nangyari sa amin sa loob mismo ng kwarto ko. Paulit-ulit, Mama Mia. Masayang masaya kami. Yun ang akala ko. Kasi ako, Mama Mia, masayang masaya talaga ako nun. Kaya lang, kinabukasan, nung umalis si Reagan ay napansin kong malungkot na malungkot ang mga mata niya. Lagi ko siyang tinatanong habang papaalis siya at papalabas ng bahay kung anong problema. Pero hindi talaga siya sumasagot. Lagi niyang sinasabi na wala. Kahit na alam kong meron, Mama Mia, ay lagi niya pa ring dinay-deny yun. Pagkatapos nun ay lumabas na siya at umalis na. Ako naman ay nagligpit na ng mga pinagkainan namin kagabi, pati na rin ng mga pinag-inuman namin. Naglinis ako ng bahay, pagkatapos ay natulog ulit. Nagising ako bandang dapit hapon na. Tinawagan ko si Reagan dahil hindi ako naka-receive ng text message mula sa kanya. Kaya lang, Mama Mia, hindi siya sumasagot. Walang Reagan na sumasagot. Lumipas ang isang buong araw na hindi man lang siya nagparamdam. Nakala ko dahil may iniinda lang siyang problema. Sinabi ko nun sa sarili ko, siguro, gusto niya munang mapag-isa. Kahit na nalilito ako, Mama Mia, ay binigyan ko pa rin siya ng kanyang privacy. May mga problema din naman kasi tayo, hindi ba?
na hindi natin napaprocess kapag sinasabi natin sa iba. May mga ilan sa atin na gustong solohin muna ang problema. Hanapan muna ng pwedeng solusyon at kung may nahanap na o kung halos mabutas na ang utak sa kakaisip ng solusyon at wala pa ring mahanap, ay tsaka natin sinasabi sa mga mahal natin sa buhay. Yun ang akala ko na siyang dinaranas ni Reagan. Pero lumipas ang 2, 3, hanggang 4 na araw ay wala pa rin. Tinawagan ko na ang mga kaibigan ko. Tinanong ko na sila kung nasaan si Reagan, pero ang sabi nila ay hindi nila alam. Tinatawagan din daw nila ito pero hindi rin daw sumasagot. Hanggang sa ang araw, Mama Mia, ay naging 2 linggo. Tuluyan na ngang nawala si Reagan. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero wala na sila doon. Hindi ko na alam kung nasaan kasi ang sabi ng kapitbahay ay wala rin daw silang naging balita. Mama Mia, hindi ko alam at hindi ko mapaliwanag ang pakiramdam ko noon. Nasaktan ako ng labis. Sobra-sobra. Umiyak ako ng matindi. Yung mga naging plano ko na mag-a-apply agad ako ng trabaho pagkatapos ay magpuproceed ng law, ay hindi ko na naiisip. Hindi ko na inisip kung paano ko yun tutuparin. Dahil ang nasa isip ko na lamang noon, Mama Mia, ay kung bakit nagawa sa akin ni Reagan yun. Bakit niya ako iniwanan? Bakit niya ako basta-basta na lang iniwanan sa ere nang wala man lang paalam? Umiyak ako. Ilang araw, ilang linggo akong nagmukmok. Siguro umabot nga ng halos 5 buwan, Mama Mia, na hindi ako lumalabas ng bahay. Pinupuntahan ako ng iba kong mga kaibigan. Ini-encourage nila ako na magpatuloy sa buhay pero hindi ko alam kung papaano. Alam mo yung pakiramdam, Mama Mia, na ayaw mo nang magising dahil alam mo kapag gising ka ay gustong-gusto mong matulog ulit para hindi mo maramdaman yung sakit. Actually, mali. Kasi kahit sa pagtulog ko, ramdam na ramdam ko yung sakit. Kasi napapaniginipan ko pa rin si Reagan. Hanggang sa lumipas ang halos 6 na buwan. Isang araw ay pinasok ako ng mama ko sa kwarto ko. Joy, ano bang plano mo sa buhay mo? Tanong niya. Ma, bakit po? Kasi parang wala ka ng plano eh. Parang gusto mo na lang matapos ang buhay mo. Matalino kang babae, Joy. Matalino ka. Alam kong hindi ikaw to. Huwag ka ngang masyadong paapekto dun sa boyfriend mo. So what kung iniwan ka niya? So what kung hindi siya nagpaalam? Hindi mo naman kasalanan yun. Hindi mo naman kasalanan kung bakit nawala siyang bigla. At bakit parurusahan mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo kasalanan? Ma, hindi mo kasi ako naiintindihan, sabi ko. Ano bang hindi naiintindihan, Joy? Yang sakit na pinagdadaanan mo? Naiintindihan ko yan. Sobra pa sa pag-iintindi na nararamdaman mo. Na wala ang papa mo. Mag-isa ko na kayong itinataguyod. Kaya ano bang hindi ko naiintindihan doon? Mama Mia, umiyak ako noon sa bisig ng nanay ko. Sinumbong ko sa kanya lahat ng sakit. At pagkatapos noon, ay pinangako ko sa sarili ko na babangon ako. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magpapatalo sa pagsubok na to. Kung kinalimutan ako ni Reagan, pues kakalimutan ko na lang din siya. Sabi ko nun. Mama Mia, kahit mahirap, kahit akala ko ay hindi ko kaya, ay tumayo ako sa sarili kong mga paa. Lumabas ako ng bahay. Nag-apply ng mapapasukan. Hanggang sa nakapasok nga ako ng trabaho. Hindi madali, Mama Mia. Mahirap lumaban sa araw-araw. Mahirap labanan ng lungkot. Mahirap labanan ng sakit na nararamdaman. Pero pinilit ko pa rin. Sinabi ko sa sarili ko, walang mangyayari sa buhay ko kung ganito lang din. Kung si Reagan lang din ang iisipin ko lagi. Sinabi ko sa sarili ko na masasayang ang buhay ko. Masasayang ang pinag-aralan ko. Masasayang ang sakripisyo sa akin ng mga magulang ko. At masasayang ang mga sakripisyo ko nang dahil lang sa isang walang kwentang tao na iniwanan ako ng walang paalam.
Unti-unti, Mama Mia, ay nakakabangon ako. Unti-unti ay mas nagiging madali ang pagbangon ko sa araw-araw pagpunta ko sa trabaho. Hanggang sa nasanay na ako. Hanggang sa hindi ko na lang masyadong iniisip si Reagan. Hanggang sa hindi ko na rin masyado siyang napapanaginipan. Hanggang sa nakilala ko na si Dennis. Si Dennis, Mama Mia, ay isang kliyente ng aming kumpanya. Isa po siya sa pinakamalaking kliyente, kaya nung na-close ko ang deal sa kaniyang kumpanya at sa amin, ay yun ang naging mitya para ma-promote ako. Masayang masaya ako noon at masayang masaya rin naman si Dennis para sa akin. Akala ko nga noon, Mama Mia, ay working relationship lang ang gusto niya. Ngaya lang, nung ma-promote na ako, ay doon na niya ako simulang deskartehan. Lagi siyang pumupunta sa trabaho, nagpapadala ng kung ano-ano, bulaklak, pagkain, at dumadalaw na rin siya sa bahay namin. Mama Mia, naging masipag si Dennis sa panliligaw niya. Sabi ko sa kanya noon ay ayoko nang magmahal. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Pero Mama Mia, willing to wait daw naman siya. Hindi rin daw naman siya nagmamadali at hihintayin niya raw na tuluyan ng maghilom ang puso ko. Diniscourage ko si Dennis. Sabi ko, iba kasi ako pag nasaktan. Iba ako kapag sinabi kong ayoko na dahil aayaw na talaga ako. Walang makakapilit sa akin na baguhin ang desisyon ko. Kung hindi magbabago ang desisyon mo, ayos lang naman yun, Joy. Hindi rin naman ako magbabago ng desisyon sa panliligaw ko sa'yo. Napakakulit ni Dennis. Kahit ilang beses ko na siyang busted din, ay lagi pa rin niya akong kinukulit. Lagi pa rin niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Lagi pa rin niyang pinaparamdam, Mama Mia, na ako lang ang nilalaman ng puso niya at wala nang iba. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay parang nahuhulog na rin ako kay Dennis. Unti-unti ay naa-appreciate ko na ang kaniyang kabaitan. Unti-unti ay naa-appreciate ko na ang mga sakripisyo at pagmamahal niya para sa akin. Makalipas ang halos 2 taon niyang panliligaw, ay sinagot ko na rin si Dennis. Masayang masaya siya. Walang pagsidla ng kaniyang kasiyahan. Pati rin naman ang pamilya ko, Mama Mia, ay masayang masaya. Yung mga kaibigan ko ay nawalan na rin po ako ng contact sa kanila. Ganun po kasi siguro talaga kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral at kapag may kanya-kanya na kayo ng buhay. Siguro bahagi na lang talaga sila ng aking nakaraan, sabi ko noon sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan ay hindi nagbago si Dennis. Palagi pa rin niya akong nililigawan kahit nakuha na niya ang matamis kong oo. Lagi niya akong inaalagaan. Lagi niyang pinaparamdam sa akin ang kanyang walang katulad na pagmamahal. Mahal na mahal ako ni Dennis, Mama Mia. Yung klase ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Yung klase ng pagmamahal na steady, stable, at alam mong hindi magbabago kailanman. Ako rin naman ay mahal ko si Dennis. Pero siguro, Mama Mia, dahil nga sobra na akong nasaktan noon kay Reagan, ay hindi ko na magawang maibigay sa kanya ng todo-todo ang buong puso ko. Oo, katawan ko binibigay ko naman sa kanya. Mahal ko naman siya, hindi ko naman siya niloloko. Siya lang naman talaga at wala nang iba. Kaya lang, kapag iniisip ko kasi, Mama Mia, na mahalin ko ng todo-todo si Dennis, ay baka saktan niya lang ako. Baka parusahan niya lang din ako tulad ng ginawa sa akin ng ex ko. Kaya naging guarded ako, Mama Mia. Para akong may pader na binuo sa puso ko. Nakapasok nga doon si Dennis pero hindi niya na-occupy ng buong-buo ang puso ko. Mama Mia, hanggang sa nag-propose na sa akin ng kasal si Dennis. Ako naman ay umoo. 28 na kasi ako noon. Kaya sabi ko sa sarili ko, eto na. Eto na ang tamang panahon para mag-settle down ako. Sa panahon kasi namin noon, Mama Mia, kapag lumagpas ka na ng 25 tapos wala ka pang asawa, ay kinakantsawan ka na ng pamilya mo, ng buong angkan mo, na baka tatanda kang dalaga. Sabi ko nun sa sarili ko, safe na ako kay Dennis.
Hindi rin naman ako mai-inlove na sa iba. Kaya sinagot ko ng oo ang wedding proposal niya. Mabilis ang mga naging pangyayari. Mama Mia, agad-agad na itinakda ang aming kasal, lalo na nung nalaman ko na may sakit ang mama ko. Isa lang kasi ang gusto ng mama, ang makita niyang nagsettle down na lahat ng mga anak niya. At sa aming magkakapatid, ako lang po ang hindi pa nag-aasawa noon. Kaya gustong-gusto na niyang mag-asawa ako para raw kapag umalis na siya sa mundong ito ay hindi na raw niya ako po problemahin. Mama Mia, natuloy ang kasal naming dalawa ni Dennis. Makalipas lamang ang 1 taon ay namatay na rin ang mama ko. At nung nawala si mama ay sinabi ni Dennis na lilipat na lang daw kami dun sa lugar ng kanyang negosyo. Ayoko pa nung una kasi may trabaho ako. Pero nung malaman ko na buntis ako, Mama Mia, ay sabi ko magiging housewife ako. Gusto ko na magiging hands-on mother. Hindi kasi ganoon ang mama ko. Ang papa ko ang hands-on sa amin noon. Kaya naman masakit na masakit para sa akin ang pagkawala ng papa ko, Mama Mia. Pero this time, gusto kong maging hands-on mother para sa magiging anak naming dalawa ni Dennis. Kaya pumayag akong lumipat sa lugar na wala akong ibang kakilala. Mama Mia, nung nakalipat na nga kami ay naging maayos din naman ang lahat. Maganda naman ang kita ng negosyo ni Dennis. Hanggang sa maipanganak ko na ang anak naming si Jenny. Napakaganda niyang bata. Manang-mana siya kay Dennis. Gwapo kasi talaga si Dennis, Mama Mia. Kaya naman, isa na kaming masaya at buong pamilya. Si Dennis ay napakabait na asawa. Wala akong naging problema sa kanya. Yung selos-selos na ganyan, hindi namin yan nagiging problema dati. Ang inisip ko noon, kaya siguro hindi ako masyadong nagsiselos, ay dahil hindi naman ganun kalalim ang nararamdaman ko kay Dennis. Kaya lang, nung pinanganak ko na si Jenny, dun ko naisip na mahal ko pala si Dennis, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang mga taon, unti-unting lumalaki si Jenny na bibong bata, matalino at masayahin. Pero nung 8 taong birthday ni Jenny, Mama Mia, dun po nagbago ang lahat. Hindi po nakadating sa celebration si Dennis dahil na-involve po siya sa isang car accident. Dead on arrival po ang asawa ko. Masakit na masakit yun para sa akin at alam kong masakit din yun para sa anak ko. Mama Mia, matapos mailibing si Dennis ay hindi po ako nagkaroon ng panahon para magluksa ng mabuti. Ang inisip ko kasi ang anak ko. Maganda pala yung ganito, Mama Mia. Yung meron kang ibang mundo. Kasi kung hindi kami nagkaroon ng anak ni Dennis, baka masakit na masakit talaga para sa akin ang nangyari at baka hindi ko kayanin. Kaya lang, kahit na nasasaktan ako ngayon, ay alam kong may isang batang umaasa sa akin. May isang batang hindi kakain kung hindi ako kikilos. May isang batang mawawalan ng kinabukasan kung magpapatalo ako sa lungkot na nararamdaman ko. Kaya naman, Mama Mia, pinilit kong itayo ang sarili ko. Minanage ko ang business na iniwanan ni Dennis. Pasabay doon ang pagpapalaki ko sa anak ko. Napakahirap talaga, Mama Mia. Mahirap ang ganong uri. Kasi ayoko naman na may napabayaan ako ni isa sa dalawa. Hindi pwedeng pabayaan ko ang business ni Dennis dahil yun lang ang pinagkukunan namin ng source of income ng anak ko. Yun ang magsisigurado ng magandang kinabukasan ng anak ko. At hindi ko rin naman pwedeng pabayaan ang anak kong si Jenny dahil wala nang ibang mag-aalaga sa kanya. Alam ko, hindi maganda kapag parehong walang magulang na nag-aalaga sa isang bata. Kaya Mama Mia, hindi talaga ako nagkaroon ng oras noon para sa sarili ko. Hindi ako nagkaroon ng oras para humanap ng panibagong lalaki sa buhay ko. Ang sabi ng mga kaibigan ko noon, sabi rin ng mga kapatid ko kapag bumibisita o tumatawag sila sa akin, ay maghanap na raw ako ng bagong katuwang sa buhay. Bata pa naman ako noon, Mama Mia. 38 years old pa lang ako noon. Kaya lang hindi ko talaga magawa yun. Hindi ko magawang humanap ng iba. Ewan ko ba? Siguro dahil masyado akong nakapokus sa buhay ng anak ko. Hanggang sa unti-unti ay lumalaki na ang anak ko.
Mama Mia, nung mag-college na si Jenny, ay doon na nagbago ang lahat sa buhay ko. Sa Maynila kasi siya nag-aral dahil pumasa siya sa UP. Mama Mia, masayang masaya at proud na proud naman ako. Kaya lang ayoko sana noon na sa Maynila siya mag-aral dahil mapapalayo siya sa akin. Sinabi ko pa sa kanya na kung pwede ay dun lang muna siya sa amin. Pero pangarap daw kasi niya, Mama Mia, ang mag-aral sa Maynila. Kaya kahit masakit para sa akin bilang ina, pinayagan ko siya. Nung mga unang araw, unang linggo na wala si Jenny sa bahay, ay napakalungkot talaga. Meron naman akong kasama kasi may mga kasambahay naman kami. Kaya lang, iba talaga kapag nandun ang anak ko. Para akong nawala ng purpose sa buhay nung naging busy na sa kanyang pag-aaral si Jenny. Kaya dun ko naisipan na palakihin ang negosyong iniwanan ni Dennis sa amin. Mama Mia, naging workaholic ako. Sobra-sobrang workaholic. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at nasasanay na rin ako na wala si Jenny. Mama Mia, isang gabi, malakas na malakas ang ulan noon. Bumangon ako para uminom ng tubig pero parang nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko yun. Si Jenny, umiiyak sa kabilang linya. Jenny, anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Mama, sorry po. Paulit-ulit niyang sabi. Anak, ano bang problema? May problema ka ba? Kinakabahan na ako noon. Mama, sorry talaga. Sorry po, sabi niya. San ka ba't pupuntahan kita? Wag na, Mama. Uuwi lang din naman ako dyan. Antayin mo na lang ako. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pinatay na niya ang cellphone. Ako naman ay kinakabahan talaga dahil sa mga narinig ko. Ano kayang nangyayari sa anak ko? Bakit gano'n na lang siya kung umiyak? Bakit parang ang laki-laki ng problema niya? Kinabukasan ay tinawagan ko si Jenny, Mama Mia, pero cannot be reached ng kanyang telepono. Kaya naman, lumuwas ako ng Maynila nang wala sa oras. Pagluwas ko doon ay hinanap ko agad si Jenny sa kanilang paaralan pero wala raw siya. Ilang araw na raw siyang hindi pumapasok. Mama Mia, pinuntahan ko si Jenny sa kanyang apartment. Alam ko kasi kung saan siya nakatira dahil kami namang pareho ang pumili at humanap ng lugar na yon. Pagdating ko doon ay gulat na gulat si Jenny nang makita niya ako. Pero mas lalo akong gulat na gulat sa itsura ng anak ko, Mama Mia. Para bang na umiiyak ito ng ilan ng araw. Parang hindi rin ito naliligo dahil namamaho na siya. Anak, ano bang problema mo? Tanong ko. Bigla siyang naiyak at niyakap ako. Pumasok kami sa loob. Hinatahan ko siya pero hindi niya magawa. Humihikbi pa rin siya. Nahihirapan siyang magsalita kaya hinahayaan ko na lang muna siyang umiyak. Grabe ang iyak niya noon, Mama Mia. Ako naman ay naiiyak na rin kahit hindi ko alam ang dahilan ng kaniyang pag-iyak. Mama, teka po, magsi-CR muna ako, sabi niya. Nung pumasok siya ng CR, Mama Mia, ay nagligpit-ligpit ako ng kaniyang apartment dahil masyado yung magulo. 5 minutes siguro ang lumipas bago siya lumabas ng CR. May binigay siya sa akin. Kinuha ko yung inabot niya at gulat na gulat ako dahil isa yung pregnancy test kit. Jenny? Yun lang ang tanging nasabi ko. Mama, sorry po. Sorry po talaga. Grabe ang iyak niya nun, Mama Mia. Ako naman ay nagalit. Pero hindi ko magawang sumigaw dahil naaawa ako sa anak ko. Kaya niyakap ko na lang siya ulit. Matapos siguro ang halos 1 oras ng kaniyang pag-iyak, ay tinanong ko siya kung nasaan ang ama ng kaniyang ipinagbubuntis. Pero sabi niya, Mama Mia, tinawagan na raw niya ito. Sinabihan na raw niya. O anong sabi niya? Anong reaksyon niya? Tanong ko. Wala po siyang sinabi, Mama eh. Ang sabi niya lang ay mag-iisip daw muna siya. Mag-iisip? Ilang araw na ba mula nung malaman niya? 3 days na, Mama. Ganyan talaga ang mga lalaki, Jenny.
Wala silang isang salita, liban lamang sa daddy mo at sa papa ko. Umiyak ulit si Jenny. Sinabi kong okay lang yon. Hindi ko naman siya papabayaan at aalagaan ko naman siya. Mama Mia, kinabukasan ay nagpa-check up kaming dalawa. Buti na lang at maayos lang naman ang lagay ng kanyang anak. Pagkatapos nun, sabi ko ay mag-empake na siya at uuwi na kami sa probinsya. Pero bago pa kami makaalis ay may kumatok na sa pintuan. Jenny, ako na. Sige po, mama, sabi niya. Noong pinagbuksan ko ang pintuan, Mama Mia, ay isang binata ang bumungad sa akin. Hello po, andyan po ba si Jenny? Sino ka ba? Tanong ko. Mama, sino yan? Tanong ni Jenny. Hindi pa nga ako nakasagot pero lumabas na si Jenny at nakita ko ang reaksyon niya. At alam ko na agad kung sino yung lalaking yon. Ito ang lalaking bumuntis sa anak ko. Bago pa man makalapit si Jenny ay nasampal ko na yung lalaki. Walang iya ka? Iniwanan mo sa ere ang anak ko? Sabi ko ng galit na galit. Tita, sorry po. Sorry po talaga, naguluhan lang talaga ako. Sabi niya. Naguluhan? Ano ang anak ko? Hindi ba siya naguluhan sa sitwasyon ninyo? Pagkatapos mo siyang buntisin? Kayong dalawa ang gumawa, tapos babalik ka lang kung kailan mo gusto? Babalik ka lang kapag maayos na ang isip mo? Anong klaseng lalaki ka? Tanong ko. Mama, sorry po. Pero pwede po bang kami na muna ni Ray ang mag-usap? Sabi niya, Mama Mia. Ayoko pa sanang umalis noon pero nirespeto ko ang kahilingan ng anak ko. Kaya umalis ako at nagpunta ng kwarto para magpatuloy sa pag-eempake. Ilang saglit pa ay tinawag na ako ni Jenny. Mama, may sasabihin daw po si Ray. O anong sasabihin mo? Iiwanan mo na ang anak ko? Ayos lang yun, iho. Kaya ko namang buhayin ang anak ko at ang apo ko. Hindi po, ma'am. Pananagutan ko po si Jenny. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Pero hindi ko naman maitago na na-impress ako kay Ray. At paano mo naman gagawin yon, Aber? Sabi ko. Magtatrabaho po ako, ma'am. Meron naman po kaming sariling negosyo ng papa ko. Kaya magtatrabaho ako doon. Ako rin lang naman daw ang magmamay-ari doon, sabi ng papa ko. Mag-iisa din kasi akong anak, ma'am, tulad ni Jenny. At anong plano mo? Dito kayo magsasama sa Maynila? Di po pwede. Gusto kong masubaybayan ang paglaki ng tiyan ni Jenny. Sabi ko, Mama, Jenny, bata ka pa. Kaka-18 mo pa lang, di ba? Tapos, ganito, magiging ina ka agad at magiging asawa? Dong, pwede mo namang panagutan tong anak ko. Pero, hindi kayo pwedeng magsama sa iisang bahay. Yun po kasi talaga ang gusto namin ni Jenny. Gusto naming magpakasal. Magpakasal? Ang bata-bata niyo pa, magpapakasal na kayo, sabi ko. Pero po, yun po talagang napag-usapan namin at pinaalam ko na po sa papa ko. Sabi naman niya. Okay, sige, dalhin mo dito ang papa mo mamayang gabi at kami ang mag-uusap. Sabi ko naman. Mama Mia, umalis nga si Ray matapos siyang kumain. Kami naman ay hindi natuloy sa aming pag-alis dahil kakausapin ko pa nga ang papa ni Ray. Kukumbinsihin ko ito na wag munang ipakasal ang mga bata. Dahil kapag ipinakasal namin sila, ay ang mangyayari ay baka hindi rin nila kakayanin ang mga responsibilidad sa hinaharap. Hindi na ako nagluto dahil ayoko namang mag-effort para dun kay Ray at sa papa niya. Ang ginawa na lang namin ni Jenny ay nag-order na lang kami ng makakain sa isang malapit na restaurant. Mama Mia, bago mag-alas 7 ay may pumarada ng sasakyan sa harap ng apartment ni Jenny. Ako noon ay naliligo pa lamang, kaya si Jenny na muna ang nagbukas. Nape-prepare pa ako ng sarili ko noon. Pagkatapos kong mag-prepare ay bumaba na agad ako sa sala. Nakatalikod noon si Ray at ang ama niya sa akin. Si Jenny naman ay nakita ko at agad tumayo. Nung alam nilang nandun na ako ay tumayo din si Ray at ang papa niya at siya kasabay silang lumingon sa akin. Mama Mia, halos mahulog ako sa hagdan
nung makita ko ang papa ni Ray. Sa dinami-dami ba naman ng tao sa mundo, parang pelikula po ang nangyari. Parang palabas po sa telebisyon. Ang papa ni Ray, walang iba kundi ang lalaking nang iwan sa akin sa ere. Walang iba kundi ang lalaking hindi ako pinagpaalaman man lamang nung umalis. Ang lalaking iniwanan na lang ako ng napakaraming taon. Ang lalaking iniwanan ako ng may maraming tanong sa puso at isip ko. Oo, Mama Mia. Walang iba kundi si Reagan. Gulat na gulat din siya nung makita niya ako. Joy? Sabi niya. Teka, magkakilala po kayo? Tanong ni Jenny. Joy, si Reagan to. And so? Pilit kong pinapakalma at pinapatatag ang boses ko noon, Mama Mia. Kahit ang totoo ay gustong gusto ko nang mag-breakdown. Akala ko all these years ay okay na ako. Akala ko all these years ay napatawad ko na siya pero hindi pa pala. Magsisinungaling ako, Mama Mia, kung sasabihin kong hindi ako apektado sa pagkikita naming muli ni Reagan. Dahil napaka-apektado ko pa rin. Masakit pa rin. Ewan ko ba? Parang bumalik lahat ng sakit. Pati na rin lahat ng masasaya naming alaala. Ang mama mo kasi, kaklase ko nung college, kabarkada ko pa. Talaga po? Sabi ni Joy. Oo, pero hindi na kami magkaibigan ngayon, sabi ko naman. Halina kayo't kumain na at mapag-usapan na natin ang mga bata. Pumunta na kami sa kusina, Mama Mia, at umupo na sa kanya-kanya naming pwesto. Nung magsimula na kaming kumain, ay hindi talaga ako mapakali dahil pakiramdam ko ay taimtim na nakatingin sa akin si Reagan. Ma, ano po bang pag-uusapan nyo ng papa ni Ray tungkol sa amin? Tito, payag naman po kayong magpakasal kami ni Ray, di ba? Tanong ni Joy. Oo naman. Magkakaanak na kayo kaya dapat lang na magpakasal kayong dalawa. Sabi niya. Ano kung magkakaanak sila? Hindi rason ng anak, hindi rason ng bata para magpakasal. Kahit nga maraming anak naghihiwalay, di ba? So hindi rason yun para buo ang pamilya. Pwede namang panagutan ng anak mo ang anak ko nang hindi niya ito pinapakasalan. Pwede naman siyang sumustento sa bata. Pwede naman siyang tumayong ama. Co-parenting, uso na yun ngayon, di ba? Sabi ko. Joy naman, alam mo naman na mas mabuti sa isang bata kapag magkasama ang ama at ina. Sabi niya. Mama Mia, 3 laban sa isa. Gusto ni Jenny na magpakasal sila ni Ray. Gusto rin ni Ray na pakasalan ng anak ko. At gusto ni Reagan na magpakasal ang 2 bata. Kaya wala akong nagawa noon kundi ang umayon. Pinag-usapan namin kung saan sila titira. Doon kami nagkaroon ng malaking diskusyon. Ang gusto ni Reagan ay doon sila tumira sa kanila. Dahil nag-iisa lang daw naman siya sa bahay. Pero ang gusto ko ay doon sila tumira sa probinsya dahil mag-isa lang din ako sa bahay doon. Pwede naman po sigurong ganito, Tito, sabi ni Jenny. Papa na ang itawag mo sa akin, Jenny. Papa, pwede naman po siguro na habang buntis ako, dun muna kami kay Mama. Kasi siguro mas alam niya kung paano alagaan ng buntis kasi nagbuntis din siya. Mama Mia, tahimik lang akong nakikinig noon. Pero kapag malaki-laki na ang bata, pwede namang salitan. 1 buwan sa inyo, 1 buwan sa amin. Sabi ni Jenny. Pumayag si Ray at si Reagan sa mungkahi ng anak ko. Teka nga, wala ka bang alam sa panganganak, Reagan? Sabi ko. Yung asawa mo, wala bang alam? Pasimple ko yun, Mama Mia, para malaman ko kung nasaan ang asawa ni Reagan. Asawa? Matagal na akong walang asawa. Actually, hindi naman talaga ako nagkaroon ng asawa eh. Sabi niya. Hindi ako makasagot noon dahil ayokong akalain niya, Mama Mia, na ako ay nakikichismis sa buhay niya. Pero si Ray po ang nagsabi.
Hindi po nagpakasal ang mama at papa ko, tita. Nung bata po ako, nagkahiwalay sila. Si mama ko, meron na pong ibang pamilya ngayon. Nasa state na po siya at nag-asawa ng Amerikano. Si papa naman, hindi na nag-asawa eh. Ewan ko ba dito? Sabi niya. Mama Mia, marami pang napag-usapan nung gabing yon bago umalis sina Reagan at Ray. Nung makaalis na sila ay iniyakap ako ng anak ko at nagpasalamat siya sa akin dahil napaka-supportive ko raw. Ang akala niya raw ay magagalit ako sa mga nangyari sa kanya. Jenny, hindi ako natutuwa sa nangyari sa'yo. Marami akong pangarap para sa'yo. Alam ko rin na maraming pangarap ang daddy mo para sa'yo. Pero nangyari na to eh. Ano pa bang magagawa ko kundi tanggapin? Sana anak, sana itong pagkakamali na ito ay magbunga ng isang masayang pamilya para sa'yo. At sana itong pagkakamali na to ay pareho kayong dalawa ni Ray na maninindigan sa magiging mga consequences nito. Opo, Mama. Sa tulong niyo po ni Papa Ray, ni Papa Reagan, kaming dalawa po ni Ray ay magiging mga mabuting magulang, sabi niya. Siya nga pala, Mama, totoo po ba yung sinabi ng Papa ni Ray kanina na naging mag-boyfriend at girlfriend kayo dati? Maang-maangan kong sagot. Oo sabi ko. Ano palang nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay? Kwinento ko kay Jenny ang lahat, Mama Mia. Doon ay naiyak siya. Siguro nga dahil mataas ang hormones niya dahil buntis siya. Hinawagan niya si Ray. Pagkatapos ay pinapunta niya ito sa amin bukas na bukas din. Pagdating ni Ray sa amin ay inaway ito ni Jenny. Baka magiging katulad ka ng papa mo Katulad ng papa ko na ano? Tanong ni Ray. Nang iniwanan ng mama ko, iniwanan sa ere. Dinig na dinig ko ang pagtatalo nilang dalawa dahil malakas ang boses nun ni Jenny. Hindi naman iniwanan ng papa ko ang mama mo nang walang dahilan. Ano palang dahilan niya? Hindi man lang niya sinabi sa mama ko? Hindi man lang siya nagpaalam? Pwede bang pag-usapin natin ang mga magulang nating dalawa? Mama Mia, sumabat ako. Sabi ko hindi na kailangan. Matagal na panahon nang nangyari ang mga bagay na yon kaya dapat ay kalimutan na namin. Mga bata pa kami doon. Hindi pa namin alam kung ano ang tama at mali. Kung alaman namin, mapupusok pang mga desisyon ang aming ginagawa noon. Kaya wag na nila kaming poproblemahin dahil matatanda na kaming dalawa ni Reagan. Mama Mia, bago ang kasal nilang dalawa sa West, ay ang sinabi ni Jenny sa akin ay magkakaroon muna kami ng family dinner na 4. Pero hindi naman dumating doon ang mga bata. Hindi dumating si Ray at si Jenny. Bagkos ay kaming dalawa lang ni Reagan ang nandun. Nasaan na pala yung mga bata, tanong ko. Hindi na sila makakapunta. Ano? Hindi na sila makakapunta dahil hindi naman talaga pang-4 tong dinner na to. Para sa ating dalawa lang to, Joy. Ano bang sinasabi mo dyan, Reagan? Aalis na nga ako kung hindi darating ang mga bata. Joy, please. Bigyan mo muna ako ng pagkakataon para magpaliwanag sa'yo. Magpaliwanag? Wala ka naman ang dapat na ipaliwanag sa akin, Reagan. Wala na. Matagal na panahon na nahuli ka na sa mga paliwanag na yan. Alam kong huli na ang mga paliwanag na to. Pero Joy, gusto ko pa rin gawin eh. Gusto ko pa rin magpaliwanag dahil gusto kong maliwanagan ka sa lahat ng mga nangyari. Kaya pwede ba umupo ka ulit? Aalis na sana talaga ako noon, Mama Mia, kaya nakatayo na ako. Pero nung nakita kong seryosong-seryoso naman si Reagan na magpaliwanag sa akin ay umupo na lang ako. Joy, hindi ko naman talaga ginustong iwan ka ng ganun-ganun lang. Hindi mo ginusto pero ginawa mo, sabi ko. Wala kasi akong choice nun eh. Anong walang choice? Meron kang choice. Oo, pwede ka namang umalis, pwede ka namang mang-iwan pero sana nagpaliwanag ka. Hindi ko kasi magagawa yon. Kasi kapag nakita kita,
Kapag nakausap kita, hindi ko na gugustuhin pang umalis. So ano pala? Ano palang nangyari? Joy, kilala mo naman siguro ang kuya ko, 'di ba? Oo, kilala ko. Bakit? Joy, kasi si kuya, nagkaroon ng malaking problema nun. May nabuntis siya. Pero, hindi niya gustong panagutan. Lumayas siya, kaya lang, nahuli siya nung kapatid nung binuntis niya. Nagpang-abot silang dalawa. Nagsaksakan. Alam mo naman ang kuya, lulong yun sa masamang bisyo. Napatay ni kuya yung kapatid ng binuntis niya eh. So, kaya umalis kami doon. Umalis kami para magtago. Pero hindi kinaya ng konsensya ko. Kaya binalikan ko. Binalikan ko yung binuntis ni kuya. Kaya lang nalaglag pala ang bata nito eh. Hindi ako nagkaroon ng pamangkin doon. Tapos, yun na yun? Pwede na ba ako makaalis? Sabi ko. Joy, hinanap naman kita. Pero wala ka na dun sa probinsya nyo. Ang sabi, nag-asawa ka na raw. Bakit? Ano pa bang ini-expect mo? Na maghihintay ako sa'yo? Nahihintayin kita sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin? Alam mo ba kung ilang buwan akong hindi lumabas ng bahay? Alam mo ba na halos mabaliw-baliw ako sa kakaisip kung anong naging kasalanan ko sa'yo? Alam mo ba na halos wala ng worth ang paningin ko sa sarili ko? Alam mo ba na halos ayoko nang ipagpatuloy no ng buhay ko dahil sa ginawa mo sa akin, Regan? Pero nagpatuloy pa rin ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Hindi ko hahayaan na matuwa ka dahil winasak ko ang buhay ko. Joy, patawarin mo talaga ako. Kala ko ba hinanap mo ako? Pero bakit nambuntis ka rin ng iba? Nag-asawa ka, di ba? Hindi ako nag-asawa, Joy. Aksidente ko lang na nabuntis ang ina ni Ray. Alam mo naman, tao tayo, may pangangailangan. Magkaibigan kami noon eh. Tapos biglang may nangyari sa amin. Isang beses lang pero nagbunga. Sinubukan naming magsama alang-alang kay Ray. Pero, hindi talaga eh. Hindi naman kasi namin mahal ang isa't isa. Nabuntis ko lang naman siya dahil sa one night stand. Pero Joy, nung malaman ko na mabuti ang kalagayan mo, nung malaman ko na mabait ang naging asawa mo, alam mo ba, sinabi ko sa sarili ko na mabuti na lang pala at iniwanan kita. Isa pa, Joy, alam ko naman na mas mapapabuti ka kung wala ako eh. Ikaw yung pinakamatalino sa barkada natin. Ikaw yung may ambisyon. Ikaw yung klarong-klaro ang mga gustong mangyari sa buhay mo. Samantalang ako ay wala. Samantalang ako ay hindi ko alam kung saan ako patutungo. Samantalang ako hindi ko alam kung ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya nung malaman ko na mabuting lalaki ang napangasawa mo at mahal na mahal ka, ay dumistansya na ako. Lumipat ako dito sa Maynila. Nagtayo ng sarili kong negosyo. Nakita ko naman na gusto ko palang pagtatalyer. Hindi ko na nga nagamit yung tinapos natin sa pag-aaral dahil ito na ang naging negosyo ko. Sa awa naman ng Diyos, naging maganda naman. Nakakapag-provide naman ako kay Ray. At ngayon, pwede rin itong gawing pang-provide nila sa pamilya nila ang dalawa ni Jenny. Mama Mia, dahil pareho na kaming mature noon ni Regan ay nagkaintindihan kami. Nagkaintindihan at nagkapatawaran. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at ikinasal na nga si Ray at Jenny. Pero Mama Mia, mula nung ikinasal ang dalawa naming mga anak, ay dun naman unti-unting bumalik ang pagtitinginan naming dalawa ni Regan sa isa't isa. Nung una ay nilabanan ko. Nilabanan ko dahil alam kong maraming tsismosa sa mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Marami ang hindi makakaintindi sa mga nangyayari sa aming pamilya. Mama Mia, kahit pala gaanong paglaban ang gawin mo, kung sadyang napakasutil talaga ng puso mo, ay wala ka rin talagang magagawa.
Nung manganak si Jenny ay pareho kaming apat na nasa bahay. Pareho kaming gustong-gustong alagaan si Jenny at ang apo namin. Habang natutulog ako noon, ay nagising na lang ako sa isang panaginip. Sa panaginip na yon ay yakap-yakap daw ako ni Reagan. Kaya naman lumabas ako para uminom sana ng tubig. Pero pagkalabas ko ay siya namang pagtalikod ni Reagan mula sa pintuan ng kwarto ko. Reagan? Tanong ko. Lumingon siya pagkatapos ay niyakap ako. Sorry Joy, pinigilan ko naman. Pero hanggang ngayon mahal pa rin talaga kita eh. Mahal na mahal na mahal pa rin kita. Pagkasabi niya noon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko na rin si Reagan at pagkatapos ay hinalikan. Nagalikan kami at bumalik kami sa loob ng kwarto ko. Sinarado ko ang kwarto ko, Mama Mia. At doon ay nangyari sa amin ni Reagan ang mga bagay na dati naming ginagawa nung kami pang dalawa. Umaga na nung magising kami. Dahan-dahan pa talaga akong lumabas noon ng kwarto para hindi mahalata ng mga bata. Kaya lang, nung papalabas na si Reagan sa kwarto ko ay nakita siya ng kanyang anak. Gulat na gulat ito. Mama Mia, nagalit si Ray sa ginawa namin ng papa niya. Pati rin si Jenny. Hindi nila naintindihan ang nararamdaman namin ni Reagan sa isa't isa. Ang sabi pa nila noon sa amin ay nakakadiri kami. Kaya pinilit naming pigilan ni Ray ang aming nararamdaman. Naghiwalay kaming dalawa. Pero Mama Mia, mula nung naghiwalay kaming dalawa ni Reagan, ay talagang naging matamlay na ako. Ilang buwan ang lumipas, ay kinausap ako ni Jenny. Mama, mahal mo ba talaga ang papa ng asawa ko? Jenny, oo, mahal ko pa si Reagan pero hindi naman ibig sabihin ito na hindi ko minahal ang daddy mo. Minahal ko ang daddy mo at miss na miss ko na rin siya. Pero iba ang nararamdaman ko talaga kay Reagan. Siya ang first love ko. Siya ang totga ko. Siya ang lahat-lahat sa akin noon eh. Mama, sorry po. Sorry po kung naging hadlang kaming dalawa ng asawa ko sa pagmamahalan ninyong dalawa ni Papa Reagan. Hindi na po kami hahadlang. Hindi na po namin iindahin yung sinasabi ng iba. Wala naman siguro silang pakialam sa buhay natin kasi buhay naman natin to, 'di ba? Tayo naman ang nagpapakain sa sarili natin. Wala naman silang ambag. Mama Mia, natuwa ako sa sinabi ng anak ko. Niyakap ko siya at nagpasalamat ako sa Diyos at sa ama niya dahil binigyan nila ako ng anak na napakaunawain, napaka-understanding at napaka-mapagmahal. Pagkatapos ng araw na yon ay tinawagan ko si Reagan. Kinausap din pala siya ng anak niya. Mama Mia, nag-usap kaming dalawa at nag-usap kami na ipagpatuloy ang relasyon namin. Oo, Mama Mia, naging kami ulit ni Reagan magtapos ang mahabang panahon. At oo, nagpakasal na rin kami noong December 2023 lang. Alam ko maraming mga tsismosa, mga marites na tumaas ang kilay at syempre hindi maganda ang paningin sa amin kasi nga yung anak ni Reagan at yung anak ko ay mag-asawa pagkatapos kaming dalawa ay mag-asawa din. Pero wala na kaming pakialam. Bahala na sila sa buhay nila. Sa ngayon, kami ni Reagan ay nandito po sa probinsya. Si Ray naman at si Jenny ay siyang nandoon sa Maynila at sila po ang nag-aasikaso sa talyer doon ni Reagan. Sinasamahan at tinutulungan ako ni Reagan na patakbuhin ang negosyong iniwan sa akin ng dati kong asawa. Mama Mia, mahal na mahal ko po si Reagan. Ang totoo niyan ay hindi naman ako tumigil sa pagmamahal ko sa kanya. Siguro nga, Mama Mia, may mga pag-ibig lang at mga relasyon na nakatakda nga pero may tama pa ring panahon. Hindi naman lahat ng nakatakda ay nakatakda ngayon. At hindi naman ibig sabihin na hindi pwede ngayon ay hindi na pwede bukas. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng ating kinabukasan.
Kaya ang masasabi ko lang ay magpatuloy ka lang sa buhay. Masasaan ba't masasagot at masasagot din lahat ng mga tanong mo. At isipin mo na lang din na lahat ng mga pinagdaanan mong sakit, lahat yun ay may ligayang kapalit. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat Mama Mia sa pagbibigay mo ng oras para basahin at ikwento sa mga tagapakinig mo itong naging kwento ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Joy. Hi, Auntie Joy. Auntie Joy. Tita Joy, maraming salamat po sa pag-share mo ng iyong karanasan ng buhay pag-ibig dito sa ating programa. Naway naging inspirasyon ka dun sa iba, lalong-lalo na yung mga dumadaan ngayon sa matinding heartbreak, yung dumadaan ngayon sa matinding pagsubok ng relasyon na para bang umaayaw talaga sa kanilang lahat, na para bang hindi umaayon ang tadhana at kapalaran sa kanilang dalawa. Basta ba't dumating ang panahon na itinakda ng Diyos para sa iyo at para sa inyo, walang makakapigil doon, kaya magtiwala ka lamang. Magpatuloy ka lamang sa buhay at magpatuloy kang piliin ang maging masaya at piliin ang maging inspirasyon at kasiyahan ng iba. Maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon nitong ating programa. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please like and share this video. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang ating channel kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Pero kung subscribe ka na, please do make sure na naklik mo na yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At syempre po, marami na tayong mga videos dyan. Kung bago ka sa ating channel, magmukbang ka kung may oras ka dahil napakarami ng kwento na pwede niyong pagpilian. Parang umabot na tayo ng mga 400 plus, ganun. At syempre din, kung may sarili kang kwento na alam mong makaka-inspire, o di kaya gusto mo lang talagang mag-share dito sa ating programa, huwag kang mag-atubili, mag-share ka na po. Ha? Share mo na yan. O, email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Follow me on my other social media accounts, Mama Mia Cagayan de Oro on Facebook and TikTok. Ako po ang inyong nag-iisang tagapagkwento. Mama Mia is my name. Magandang araw po sa inyong lahat.